Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po ha, 2 araw po tayo na walang Bible reading. Alam niyo po kung minsan hindi po natin maiwasan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay at mahirap pong magbasa ng salita ng Diyos kapag ang ating pong mga puso ay hindi po tama sa harapan ng ating Panginoon. At purihin ang Diyos dahil siya naman po ang nag-aayos ng lahat. Kaya sa oras na ito mga kaibigan, nais ko po kayong kumustahin. Ayan, kumusta po sa inyong lahat at salamat po muli sa ating Panginoon dahil binigyan niya po ako muli ng isa na namang pagkakataon na makapagbasa po ng kanyang salita dito po sa ating YouTube channel, Sarili Mix Stories. Kaya mga kaibigan, ako po natapos ng nanalangin at humiling sa Panginoon at sa banal na Espiritu Santo na gabayan po tayo at samahan tayo sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos upang ito po ay ating maunawaan at maisapamuhay. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo. Samahan niyo po ako dito po sa Awit chapter 103. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit 103. At ang title po nito, ang pag-ibig ng Diyos. Simulan ko na po mga kaibigan. Sabi po rito sa Awit chapter 103, simulan ko po sa verse 1. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas. Ang pinagpala ako sa pag-ibig niya at habag, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos ay kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ang Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahangina, nawawala't nalalagas, nawawala man din ito at hindi na mamamalas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan, yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. At tapat na sumusunod sa bigay na kautusan, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong nagahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Awit chapter 104. Awit ng pagpuri sa Diyos na manlilikha. Pinupuri ikaw, Yahweh, nitong aking kaluluwa.
Ikaw, Yahweh, na aking Diyos, ay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay dakila rit marangal pa, nababatbat ikaw, O Diyos, ng maningning na liwanag, kalangitay parang tulda, na kamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas, ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad, tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy, at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa, matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ngunit noong magalit ka, yaong tubig ay tumakas. Nang marinig ang sigaw mo, tumilapon agad-agad. Bumuhos sa kabundukan, umagos sa kapatagan, natipon sa isang dakot, naging isang karagatan. Matapos ang ginawa mo'y naglagay ka ng hanggahan, upang itong kalupa ay di na muling laganapan. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan, sa gilid ng mga burol umaagos na marahan. Kaya kahit na sa ilang ang hayop na naroon, maging hayop na mailap, may tubig na naiinom, sa naroong kakahuyay umaawit na masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig, ibinuhos ang biyaya at lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namumunga, anupat ang mga tao'y may pagkaing nakukuha. Mayroong ubas na inumin, kaya tao'y masasaya, may langis pa ng ulibong nagdudulot ng ligaya, at tinapay na pagkaing pampalakas sa tuwina. Masaganang nadidilig ang kahoy ng Panginoon, yaong kanyang mga sidrong itinanim sa Libano, sa malagong mga puno at malabay nitong sanga. Mga iboy nagpupugad, doon sila tumitira, yaong mga kambing gubat nagkalat sa kabundukan, sa bitak ng mga bato ang kuniho nananahan. Ang buwan ay nababatid sa buwan ding iyong likha, araw na may lumulubog sa oras na itinakda. Lumikha ka nitong dilim at gabi ang itinawag, kung gumabi gumigising ang hayop na maiilap. Umuungal yaong leon, samantalang humahanap ng kanyang makakain, na sa Diyos din nagbubuhat. Kung sumapit ang umaga, dala nito yaong huli, pumupunta sa taguat, doon siya nangungubli. Samantalang itong tao humahayo sa gawain, sa paggawang walang likat, inaabot na ng dilim. Sa daigdig, ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo't nakalatan itong lupa, nariyan ang mga lawat malawak na karagatan, malalakit maliliit na isda ay di mabilang. Iba't ibang mga bapor ang dito ay naglalakbay, habang yaong dambuhalang nilikha mo'y kaagapay. Lahat sila'y umaasa sa iyo, ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba, natatakot nangamatay. Kung kitlin mo ang hininga, mauwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ng madamay kagalakan, nanginginig ang nilikha, pagtinig mo sa daigdig, ang bundok na hipuin mo'y nag-uusok, nag-iinit. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan, siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay.
ang awit ng aking puso, sana ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama sana'y alisin sa daigdig, ang dapat ay lipulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo kaluluwa, purihin ang Panginoon o purihin mo nga siya. Awit sa paggunita sa kasaysayan ng bansang Israel. Awit chapter 105. Dapat na si Yahweh itong Panginoon ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin sa ubi ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan ay pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat ay magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Diyos na si Yahweh ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw. Buong sansinukob ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan, ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay para sa Israel. Ang tipan na ito ay pangwalang hanggan. Sinabi ng Diyos, ang lupang kanaay ikaw ang kukuha bilang bahagi mo sa aking pangako na ipamamana. Nang panahong iyon, sila ay iilan, hindi pa marami. Kaya sa lupaing tinirahan nila'y hindi nanatili. Tulad nila noon ay taong lagalag na palipat-lipat, kung saang lupalop mga kaharian sila napasadlak. Sino man ay hindi niya tinulutang sila'y alipinin, ang haring magtangka na gumawa nito ay pananagutin. Ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang, ang mga propetang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin ibininta nila ang batang si Jose. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati liig niya'y pinapagkwintas ng kulyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya, pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Siyang sinusunod ng mga prinsipe doon sa palasyo. Siya ang pag-asa ng mga matandang ang gaway magpayo. Sa bansang Ehipto, itong si Israel ay doon nagpunta. Sa lupain ni Cam, ang nunong si Jacob ay doon tumira. Ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginagampanan sila sa utos ng Diyos. Maraming himalang doon ay nakita. Ang isang ginawa niya ay pinadilim sa buong lupain.
Ang ginawang ito'y hindi inintindi ni hindi pinansin. Ang ilog at batis ay kanyang ginawang dugong dumadaloy, pawang nangamatay ang lahat ng isdang dooy lumalangoy. Napuno ng mga palakang kay Rami ang buong lupain, maging mga silid ng mahal na hari ay may palaka rin. Sa utos ng Diyos ay maraming niknik ang biglang sumipot sa lahat ng dako kay Rami ng langaw, gayon din ang lamok. Sa halip na tubig ay maraming yelo ang nagsilbing ulan. Ang kulog at kidlat ay salasalabat nilang nasaksihan. Ang mga ubasan, mga punong kahoy katulad ng igos ay kanyang nilagas. Mga bunga nito'y hindi na mahinog. Isang utos lamang at biglang dumating ang maraming balang. Langit ay nagdilim, sa dinami-dami ay hindi mabilang. Lahat ng gulayin at mga halaman sa buong lupain, sinira ng balang. Mga bunga nito'y kanilang kinain. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay kanyang pinatay, kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga gintot pilak, pawang nangatuwa ang mga Ehipsyo nang sila'y umalis, pagkat natakot na sa mga pahirap nilang tinitiis. Ang naging patnubay nila sa paglakad kung araw ay ulap, at kung gabi naman ay haliging apoy na nagliliwanag. Nang sila'y humingi, niyong makakain, pugo ang nakita, at buhat sa langit sila ay binusog ng maraming mana. Sa bitak ng bato, bumukal ang tubig nang sila'y nauhaw. Pinadaloy niyang katulad ay ilog sa gitna ng ilang. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa lahat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lungsod na lugod ng kanyang ialis. Umaawit sila ng buong alindog. Ang mga hinirang ay binigyan niya ng tapang, malawak sila ang nag-ani sa lupaing iyong iba ang naghirap. Ginawa niya ito upang ang tuntunay kanilang mahalin. Yaong kautosan, ang utos ni Yahweh ay kanilang sundin. Purihin si Yahweh. Ayan mga kaibigan, hanggang dito po tayo sa chapter 105. Ayan, nagsimula po tayo sa chapter 103, 104 at 105. Bali 3 chapter lang po ang ating binasa ngayon. Bukas po, loobin ng Panginoon ay mababasa po natin ang 106. Alam niyo mga kaibigan, ako po'y nagpupuri sa Panginoon dahil ang Diyos po ay talagang napakabuti. Siya po yung Diyos natin na nagpapaunawa sa lahat ng bagay na ating nararanasan. At sa pamagitan ng kanyang salita ay nauunawaan po natin dahil ang Diyos po ay dito mangungusap sa kanyang mensahe. Yung una nating binasa na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, yan po talaga ang mahalaga na ating maranasan dapat. Dahil kahit gaano man katindi ang sakit ng ating kalooban, gaano man katindi ang mga bagay na ating nararanasan, ngunit kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, ito po ay tinuturuan tayo, pinapaunawa sa atin kung ano po ang kailangan nating gawin para po makaalis tayo sa ating nararamdaman na sakit ng ating kalooban. Itong awit na ating binasa ngayon ay nais ng Diyos na ulit-ulitin ng mga Israelita yung kanyang mga ginawa. Kasi kung wala pong uulit ng kwento ng ginawa ng Panginoon sa mga Israelita mula sa Ehipto, kung walang magkukwento patungkol doon sa mga himala ng Diyos at sa mga ginawa ng Diyos na sanhi ng kanyang galit dahil ayaw pakawala ng hari ng Ehipto ang mga Israelita, kaya nagkaroon po ng mga iba't ibang mga salot
hanggang sa sila'y nakalabas, sinahati yung tubig, dagat, kumbaga nahati para may madaanan ang mga Israelita hanggang doon sa panahon na sila'y naglalakbay, na sinasabi dito ng Panginoon na kapag sa araw ay merong ulap na sumisilungan nila, kumbaga nagsilbing silungan nila, at pagdating naman sa gabi ay merong apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag. Kaya alam niyo mga kaibigan, sa ating panalangin man ay meron tayong panalangin talaga na ibinabalik natin sa Diyos yung kanyang ginawang kabutihan sa ating mga buhay. Ako ay ginagawa ko din yan na, Lord, maraming salamat talaga sa iyo dahil ikaw ang lumikha ng buhay sa panahon na kami nahirapan, ikaw ang nagbibigay ng kagaanan sa panahon na kami nagagalit, pinapahupa mo ang aming mga damdamin at sinisidlan mo muli ng iyong pag-ibig. Kumbaga yung mga kabutihan ng Diyos ay gustong-gusto ng Diyos na ulit-ulitin natin sa Kanya. Yan, nalulugod po ang Panginoon kapag atin pong inuulit sa Kanyang harapan yung Kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay. Gaya ngayong araw po ay talagang sinasabi ko rin na salamat sa iyo, Panginoon, kasi ginising mo kaming lahat ngayong umaga. Salamat dahil kahit gaano katindi ang init ng panahon, pero sibol mo ang hangin o pinapaihip mo ang hangin. Ayan, gumagalaw ang mga dahon sa labas ng mga halaman dahil merong hangin bagamat mainit. Kumbaga, ang lahat ng bagay ay Diyos ang may gawa, ang Diyos ang nakakaalam at siya ang may kontrol. Kaya mga kaibigan, lagi pong hinihintay ng Diyos ang ating pasasalamat, pananalangin na may pasasalamat. Alam niyo po yung mag-usal tayo ng isang panalangin na may pasasalamat sa Diyos, ay yan na po ang isa sa magbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon. Magagalak, matutuwa ang kanyang puso kapag tayo po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Maliit, malaki, konti, maraming bagay, patuloy po nating pasalamatan sa Diyos at ilagi po nating ulit-ulitin sa Kanya ang Kanyang ginawa. Ano po, na talagang kung wala ang Diyos, wala tayo sa mundong ito. Kung wala ang Diyos, wala tayong makikitang mundo. Kung wala ang Diyos, walang tao, di po ba? Pero salamat kasi may Diyos. Lumikha siya ng tao at isa po tayo doon mga kaibigan sa nilikha ng Panginoon. At bago man po niya likhain ang tao ay nakalikha na siya ng lahat ng kailangan ng tao. Hangin, araw, buwan, bituin, mga ilog, dagat, mga puno, mga kaparangan, mga bulaklak. Di po ba? At doon nga sa binasa natin na kahit gaano pa kaganda ang mga nilikha ng Diyos, ngunit hindi ito makakapantay sa kagandahan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng ating Diyos ay siyang laging susi sa lahat. Siya lagi ang nagbibigay sa atin ng galak, tuwa at pag-asa. Kahit gaano pa kaganda ang isang bulaklak o ang isang bagay na nilikha ng Panginoon sa mundong ito, gaya po ng isang bulaklak, ito yung natutuyo, nalalanta, hanggang sa mahulog mula doon sa kanyang puno, hanggang sa ito'y maging alabok na rin o alikabok na rin, po. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi po talaga nalalanta, hindi nagbabago. Hindi nagkukulang, saganang-sagana po ang pag-ibig ng Diyos. Bakit sagana? Kasi dahil sa kanyang pag-ibig, grabe ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kanyang inalay, inutusan ang kanyang bugtong na anak para mag-alay ng buhay, magsakripisyo, para tayo po ay matubos sa kasalanan ng mga nilikha niyang tao. So, ibig sabihin, ganun po tayo kamahalaga sa ating Diyos. Ganun tayo kaimportante sa Diyos na ultimo
yung kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, ay kanyang binitawan, hinubad ang pagiging Diyos, nagkatawang tao at pumunta dito sa lupa para magbahagi, mangaral ng salita ng Diyos at magpakilala bilang Diyos. Ngunit kakaunti po ang naniwala, kakaunti ang kumilala. Bakit po kakaunti? Dahil darating po yung panahon na yung mga taong naniwala kay Kristo, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay, ito po ang gagamitin ng Diyos para po mag-spread, magpakalat ng magandang balita ng ating Panginoon. At yan po ang bagay na yan, ang pagtubos ng Panginoon ng ating mga buhay mula sa kasalanan, na ang ipinangtubos niya ay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, dahil po yan sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. So, mga kaibigan, nawa po ay naunawaan po natin ang mensahe ng Diyos sa hapong ito, at maraming salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay sobrang napakabuti, napakabait, mapagmahal. Hindi po natin kayang higitan ni pantayan man lang ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Yung oras na tayo humihingi ng tawad sa Diyos, andyan lagi ang kanyang pagpapatawad kasi mahal niya tayo. Doon sa panahon na nagkakasala tayo, andyan lagi ang paalala ng Diyos na, uy, huwag mo nang ituloy yan, tama na yan, manumbalik ka sa akin, tignan mo ang aking mensahe sa pamagitan ng aking salita dyan sa loob ng iyong Bible para maunawaan mo ang lahat. Ano po? So, yun. Basta laging sinasabi ng Panginoon na ang pag-ibig niya ang susi sa lahat. Purihin po ang ating Panginoon, mga kaibigan. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay na nariyan lagi naghihintay ng aking mga videos, ng aking short videos. Talagang sinisikap ko pa rin po na makapaglagay ng short videos para naman po may pang-aliw tayo sa ating mga kaibigan. Ano po, na nalulungkot. Ngunit higit sa lahat, narito po ang salita ng Diyos na hindi lamang pang-aliw sa lungkot, kundi ito po ay susi para naman po sa katotohanan hanggang sa makilala natin ang Panginoon, hanggang sa atin pong matanggap ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, hanggang tayo po ay makauwi sa kanyang kaharian. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat din sa inyong buhay, at muli, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.